Maayong adlaw! Welcome sa atong daily devotional. Nalipay mi nga naakadari. Atong himuon kini nga panahon sa pagpaminaw ug pagsabot sa pulong sa Dios. Ablihi ang imong kasing-kasing ug iandam na mutuman sa iyang pulong. Magsugod kita. Let's pray. Heavenly Father, good morning. Thank you for this wonderful day. Thank you for this platform na imo ang ipagamit sa amo Ginoo para minaw and mudawat pa more of your revelation sa imong word. Holy Spirit, pasabtamihan ni imong pulong. Ikaw jud ang maghatag og revelation sa amo, and we acknowledge you. Holy Spirit, have your way. I ask for your anointing. Help us na ma-apply namo ni sa mong kinabuhi as we surrender everything to your care. Have your way today, Holy Spirit. Be with us. In Jesus' name, amen. So this morning, we will continue in Galatians chapter 5, verse 11. Yan siya diri. But I, brethren, if I still preach circumcision, why am I still persecuted? Then the stumbling block of the cross has been abolished. So kung tanawon ninyo dire, si Paul gina-persecute siya while preaching the cross. So masabtan nato nga kung imo ang i-preach ang cross in its fullness, dili ka nang kon lang ha. Kay naa may cross pud sa mga dagkong simbahan. Kanang i-preach nimo ang cross sa iyang fullness jud, sa meaning jud ana niya, ma-persecute jud ka. Kaya unsa dyan ipasabot sa cross? Ang cross man god nagsignify siya og death. Tama? Kung si Jesus Christ, no, ingon siya nga about carrying the cross, di ba? Ingon siya, carry your cross daily. Pag dito man gud sa Jerusalem ato nga time, everyone nga magbitbit og cross, kabalo ang mga tao, aware ang mga Israelites, tanan-tanan nga mga tao, nga once nga nag-carry ka sa cross, you are going to a place of death or execution. So nagbitbit ka sa cross, pasabot ana nga padulong ka sa imong kamatayon. Murag patay nang tanaw sa imuha, kay wala di mas spare ana. Kamo na pinaka worst ba nga punishment sa isa ka makasasala. So tanawon ninyo that's why mo ni ang pasabot ni Jesus Christ ba sa carrying your cross daily. Yan na siya diha or take up your cross, follow me. Nga ikaw nga nagtuo kang Kristo, no? Kailangan masabtan nimo nga disciple nga you are going to be executed, no? Or they're going to a death to self-life. Pasabot ana nga willing jud ka matay if you want to be a disciple of Christ jud. Now you are willing to die to your self-life, to your self-will. Mo na niya si Jesus Christ nga carry your cross daily, no? So si Jesus Christ mao jud ni ang gi-carry niya throughout his life, and final lang to ang death niya sa wooden nga cross. Pero si Jesus Christ, while nabuhi siya, he died to his self-life, no? Ang final lang to nga physical nga death niya is dito sa kahoy, but sa iyang entire life, no, he carried it through his own life. So kung maguna-una ka karon og cross karon, no, kung tanawon nimo ang cross, no, mo na nga gi-persecute yun si Paul, kay dili lang ni siya place nga namatay si Jesus Christ, but once nga ma-remind ka ani nga cross nga dili lang si Jesus Christ namatay, but it is also a place where we are died with Him. Patay na pud ka dapat sa iya, together with Him. So, mo na nga dili willing ang mga Pariseo matay.
dili willing ang mga Parisiyo mamatay silang old mind, old self, no? Nga always sila lay sila ray matuman. And kana ang opposition sa mga kwan, mga Pharisees kang Paul, ang message niya about sa cross. So mo na nga kadawat siya opposition because of that message. And kung tanawon ninyo sa Galatians 2:20 niya sa I have been crucified with Christ. Oh. And it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, again, no, kining mga mo preach ka aning cross, ma-persecute jud ka even today. No. If we avoid death to self-life, then kung tanawon ninyo, kung dili nimo ni i-preach ang dying to self, ang dying to self-life, ang dying to our will, which is nagsignify sa cross, then ma-avoid nimo ang persecution. Kung dili ka na muwali, kabag-uhan sa atong kinabuhi, kung dili ka muwali bahin sa cross, magtingala ka, accepted ka, ganahan kay mga tao sa imuha. Pero kung muingon na ka nga death to self, isulti na nimo ang tinuod nga message sa cross, diha na ka i-persecute, diha na ka dili madawat. So ang uban pod nga mga preacher, di kay sila mo focus ani sa cross. Ngano man, gusto man lang nila madawat. O mudawat og dagkong kwarta, gusto na lang nila mo famous, gusto na nila kanang accepted sila. Mo na nga they avoid preaching the cross. Mo ni ang mark sa false prophet o kanang true prophet sa Ginoo. Kung ang preaching sa cross, or when the old man was crucified with Christ and kaning flesh being crucified is mawala, false prophet na siya. Bantayan na ninyo. Kung dili niya itakel or dili niya gusto istoryahan ang dying to self, dying to flesh, or dying our old mind nga mag-crucify, then iyahan ang itsapwira, timailan na siya nga false prophet na siya. Pero na siya diri, determine kayo si Paul nga i-preach yun niya ni. Kay nga naman, mo man ni makahatag og freedom nga naa jud sa gospel para sa tanan. So I am determined to preach the cross. Ana yun na si Paul. Walay limod-limod ni. Ana siya. And walay ni kinsa ang maka-eliminate ani nga akong preaching. Ana ang batasan ni Paul. Grabe siya ka-radical ba? Dili niya ilimod-limod. In verse 12, I wish that those who are troubling you, nga na siya, you would even mutilate themselves. Nangandoy ko na si Paul nga kining magagasamok sa inyo ana siya, ma-completely out from you. Oh. Kanang mutilate themselves. Wala dapat ni sa inyo ana siya. Wala ni sila dapat influence sa inyo ana si Paul. Kaya nga naman, gitawag mo for freedom. Yan na siya sa verse 13. You're called for freedom. Yan na siya diya, brethren, sa verse 13. Galatians 5:13. Ano man, yan na siya. I wish na siya nga malayo ni sila sa inyo wala na sila influence sa inyo ano man, gitawag man mo for freedom, brethren. Yan na siya diya. Unsa man nga freedom? Si Paul Manggod is a believer of freedom. No? Nga naa jud sa gospel. Unsa man yung mga freedom? Freedom to obey all God's commandment. Freedom to love Jesus Christ as Jesus loves us. Freedom sa anxiety. Mo to yun si Paul nga kita maset free jud taning mga atong mga kabalaka. Freedom from lust atong flesh, and
freedom sa kasuko, anger, freedom from bitterness, freedom sa mga espiritu nga dali lang makapasaylo, freedom sa pagka-irritable, freedom sa pagka-impatient, kanang walay pasensya, and every type of evil nga namana pa nato kay Adam and Eve, no? Pinagi sa kanang kun ba? Kanang nahimo ni pinagi sa gihimo ni Satanas sa ilahan, namana po na to. So, mao jud niyang desire ni Volva na mas set free ta ani. Karon tag freedom ba? Na siya mo na nag-desire jud siya dito niya na siya nga you're called to freedom, gitawag mo na mas set free mo ani. Dili mo may mo slave ani ana si Paul. Then, dahil sa verse 13, yan siya. You're called to freedom, brethren. Verse 13. Pero, yan na siya diha. Antayan ninyo niya. You're called to freedom, brethren. Yan na siya diha. Not only, ayan siya, only, do not turn, yan na siya diha, your freedom into an opportunity for the flesh. Yan na siya diha. So, ani pud ni siya ang kwan ani ba ang problema ani sa uban. Kay abi manggod sa uban nga kung dili na ka bound sa law is you are free to live. Pasabot ka nang manginabuhi na ka sa imong gusto ba. Mao ba yan na naitabo sa amo atong una. Grabe baya ang law nga naagian pud namo. Imagine nimo 1 year ang amo ang fasting. 1 year ang fasting. Usay 1 week lang paulay. Grabe nga pinastingay. Grabe nahimo ng law. Balaod na ba? Tapos morning prayer tik alas 4 sa buntag. Moadto na mi sa church. No, grabe. Tapos everyday nahimo na namong ritual ba ang morning prayer. Tapos i-check ang amo ang tithes na listahan na sa tithes. Kung nag-tithes ba ka o dili, grabing law. Tapos dito puro limpyo tanan, imutanawon ang mga tao, walay mga bisyo. Walay gainom. Walay sigarilyo. Kita jud imo nga kuan, madii jud ka kung nakay kuan disciplinary action, tanggalon ka sa worship team kung nakay gamay si Piat ana. Grabe ang law. Pati sa media team, grabe ang law. Ang problema, katong mga kauban namo tunguna nga nauna naghawa, abi nila, katong nawala na sila sa law, they are free to live sa ilang gusto. Ang naitabo, na lesser na noon ang ilang life than those who are in the law. Nga naman, naghubog-hubog na, nibalik nagsigarilyo, grabe na, makita na nimo ang uban. Mas worse pa ilang life dito sa naasa law. Makuha ninyo, nga naman, na mali ilang pagsabot sa freedom. Nga dili man di ay kadapat, mubalik, dili kadapat, gamiton ng freedom nimo or ang grace nga you live on your flesh na pud balik. Dili na mao kay ang freedom manggod nga ginakuan din is freedom ni siya nga you are not under your flesh na, but you live under the spirit sa Ginoo. So mali, nawala lagi sa law. Ang problema, mas lesser na noon ang kwan, mas lesser na noon ang grab nilang opportunity ba nga ang ilang freedom, opportunity nila nga patuyangan ang ilang flesh. Mura ganig nakabuhi sa aula, dito bawal dito. Bawal dito ang kwan, ang sigarilyo, bawal dito ang inom, ana, no? So, ang iyang gingon diha, basahin ninyo ang verse 13, yan na siya diha. Balikan na to. Do not turn your freedom into an opportunity for the flesh. Ni-descend ka, ayaw i-descend ang among kinabuhi sa lower standard of life diya than the people who are in the old covenant or under the law.
So, kung tanawon ninyo, mas gwapo na noon tong mga lives under the law kaysa ni dawat kag freedom kay imo man di ay gitake nga opportunity nga you are free. Oh, ngano katong mga nana sa luwa may mga sigarilyo, may mga bisyo. Ikaw na noon nga nasa grace. Bisyoso na kay kang dako. Oh. Ngano man. Yes, nawala sa law pero nag-resist sila sa preaching sa cross nga death to self. Kailangan nyo kong matay sa imong old life nga gusto permanente magpakasala. Na-resist ni mo nakabalik ka. No? And they resist also the preaching about the grace of God because they want to indulge their lust and they want to keep sinning. Mo na nag-resist sila sa tinuod nga grasya sa Ginoo kay gusto ra nila magpakasala. Sabta nato. Mo na nga niya siya, do not turn your freedom into an opportunity for the flesh. But niya siya diya, true love serve one another. Yang gingon diya sa verse 13. So, kung tanawon ninyo, kining yang gingon diya, but serve one another, but true love, niya siya diya, serve one another. But true love, niya siya diya, serve one another. Gingon po niya ni Paul, there is a Galatians 5 verse 6, nga, the real, kung tanawon nimo, but faith, working through love, niya na siya. So, ang tinuod nga grace, nga naghatag og freedom sa atua, at tinuod nga grace sa Ginoo, muhatag siya freedom sa atua, tapos mag-produce pa na ang Holy Spirit sa atua og love. Asa na gikan nga love? Gikan sa Ginoo para makaserve na ka sa uban. Nakuha ninyo? So, ang tinuod nga naka sa grace, dili na nimo, wala na influence sa imo ang imong flesh, ang imong old self, ang imong old mind nga slave sa sin, patay na sad. At the same time, as you welcome the Holy Spirit sa imong kinabuhi, punuon ka na niya og love. Para unsa? Mo love and serve others. Ang problema sa uban, nawala lagi sa law. Patuyang na og inom, patuyang nagsigarilyo. Wala pa joy heart na nga mo serve. Dili na ganahan mo serve. Oh, ngano man natuyangan naman ang flesh, dili makakaserve nga tinuod kung patuyangan na nimo imong flesh. Nakuha na mabasa nato na siya. That's why ang tinuod jud nga under na ka sa grace sa Ginoo is nag-grip ka sa God's love. No? Nag-grip na ka sa gugma sa Ginoo and nahimo kang servant sa uban. Amen? Naba mo diha? So mapansin na ninyo, no? Nga ang uban, yes, wala na gisalo, dili man religious. Tanawon nimo, ang problema na bound sa ilang flesh, gihimong excuse ba ang freedom nila, gibalikan ang flesh, ang desire sa ilang flesh. Then makita nimo, wala na po na siya ay heart na mag-serve ngano man. Dili man na samari sa grace sa Ginoo ang makalove ka sa uban unconditionally and makaserve ka sa uban. So you assess yourself right now nganong wala kay heart sa uban. I-assess daw imong sarili. Kay basig naa pa ka sa law. Or kung wala po ka sa law, na set free ka, pero bound ka sa imong flesh. Dali ra ka musuko, dali ra kay ka madala sa imong flesh. Magtingala ka kung dili po ka ganahan, di ka ganahan mo gawas, di po ka ganahan mo follow up sa imong mga disciple, dili po ka ganahan mag life group, kung sununo na lang ka, bound pa ka sa flesh. Dili ka bound sa spirit sa Ginoo. Ano man, kung bound ka sa spirit sa Ginoo, puno ka ng love niya, nga mo serve. Oh. Nakuha ba na to? Which is later on, ma-differentiate na to ang love, ang spirit ug ang flesh. No, kung bound ba ka sa spirit or bound ba ka sa flesh. In verse 14, for the whole law is fulfilled in one word. In the statement, you shall love your neighbor as yourself. So, si Paul, nagtuod yun siya sa fulfillment sa law.
No, nag-talk siya about free from the law, fulfilling the law, and pinaagi aning that through fulfilling the law, we are free from the law. So, kung na-fulfill daw nimo ang law, di ba kung gingon sa inyo ha, you're free from the law. So when I'm fulfill the law, then I am free from the law. For example, ani no, para namoy kwan, namoy picture, ani. For example, ikaw drug pusher ka. Di ba ang law kay kulong man jud ang drug pusher? Tama? Ang law, dakpon jud ka sa pulis kay ngano man mag-implement ra man sila sa law. Tama? So kung drug pusher ka, mahadlok ka sa pulis ngano man kay basig dakpon kanila. Tama? You're afraid sa law. Pero kung ikaw mismo gi-fulfill nimo ang desire sa law nga dili ka dapat maging pusher, so sa imo ang sarili gi-fulfill na nimo ang law, wala na ka nagkuan, wala na ka nag-drug pusher. Dili na ka mahadlok sa law. Kay ngano man na-fulfill naman nimo ang law. Like for example, sila natin mga kaubandari, like for example sila Arnel before, mahadlok sila sa mga pulis, PDEA, ngano man, they are under the law. Dakpununon sila. Pero gituman nila Arnel nga dili na sila mag-drugs. Gi-fulfill nila ang law ba? Free na kayo sila. Muadto karon sa DCLA, muadto sa simbahan, muadto maski asa nga mission, musulod sa prisohan, magminister sa mga tao. Ngano man, na-fulfill naman nila ang law. Ang gusto sa law nga dili na mag-drugs. That's the point, ani, nga the law is fulfilled. Nga na siya diha. The law is fulfilled. So, once na fulfill ang law sa imong kinabuhi, you are free from the law. Amen? I'm free from the law, nga naman, because I fulfilled in my heart kung sa'y gusto sa law. So, that is how fulfilling the law frees us from the law. And the law is fulfilled in one word. Saman, you shall love your neighbor as yourself. Amen? Kung malab na nimo ang imong kauban sa simbahan, malab na nimo ang matag-usa nato ang mga brethren, malab po nimo ang mga matag-usa, unconditional love, then, na-fulfill nimo ang law. And kaning nga love is nasa Galatians 5:5. Because the love of God has been poured within our hearts, niya siya diri, through the Holy Spirit who was given to us. Igsoon kini nga love nga napulpil sa imo is dili ni gikan sa tuang nga love nimo ang tao kung naa siya gusto yat, kung nakay kwaon siya, no. Iyang yung dia because the love of God kinsa nagbubo sa tuwa na poured out sa Ginoo sa tuwa, pinagi sa balang espiritu. Magtingala mo tong una, if you are under the grace, magtingala mo, makapasensya na mo aning mga tawana, mga badlungon, magtingala mo na mo'y heart to reach out, na mo'y heart mag-serve, di man ko servant tong una. Pero karon, magtingala ka, grasya ra jud ni sa Ginoo ba, siya ni bubu ana. So kung wala pa ka ani, pangayo kay ngano man, ang Ginoo man ang mo pour out sa imo para ma-fulfill yun nimo ang law. Amen? Dili ni madala sa mga external rituals and kanang mga kanang pag-observe nimo sa mga laws. Okay? In verse 15, yan siya diri. But if you bite and devour one another, take care that you are not consumed by one another. You Galatians, yan siya diya. Kamo mga Galatians, na siya diya, no? Kung magsigira mo o ka ng pangdaot, panglibak, sa matag usa, na siya diya, kamong doa, na naglinibakay, makonsume jud mo. Yawa din na, no? Mao na nga, likayan din nato ni sila. That's why, kung nana jud pa nag-away sa church, manag-away sa mga believers, you are now under the law. Wala ka under grace.
Nakuha ninyo? Bantayan ninyo ni. If you or there is a strife, magsige mong away. Oh, magsige mong away, magsige ra mo og kanang di mo makasinabtanay, magnilibakay, you are under the law. Wala ka under grace. Oh, dumot, magsuko. Oh, silusay. Nganong niyong ko nga, you are under law. Kung magsige pa mong away. Pangutan na ko ngano. Kaya ang tinuod man gud nga gospel will lead you to love. Love gani ang gi-pour out sa imo ano, nganong nagdumot naman ka. Oh, pati po na sa imong asawa. Ano sige man mo kaaway? Wala ang kuan, wala ang love sa inyo nga. Ngano man? Ang Holy Spirit man ang tinuod nga makalab, pero tagan nimo kwarta imong asawa o bana. Peaceful kayo ang panimalay. Pero kung walay kwarta sa puton, so dili na tinuod nga love. Tama mo diya? Dapat you are under grace kay ngano man ang Ginoo man gi mo pour out sa imo sa love. So question na nimo. Ngano magsige ko kag kitag away? You are under grace, under law. Ngano man kay ang Holy Spirit siya may mohatag og love. How come kanon opposite naman nagagawas sa imo kakita ka permanenteng away? Basig nagadura mo sa mga buluhaton diri sa church, out of the law, out sa gimando namo sa inyo or out of kanang mga pag-please lang nimo sa people. You check. Amen? You check your heart. Verse 16. Tanawon ninyo But I say, walk by the Spirit. Oh, nagmando na si Paul. I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desires of your flesh. Walk, meron siya, walk by the Spirit. Diba, yung gingon diri sa Romans 8 verse 4, so that the requirement of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Nga na siya diya. Kung mag-walk daw ta in the Spirit, according to the Spirit, when we walk in the Spirit, ang righteous requirement sa law, ma-fulfill sa tuwa. Tingala mo, makalab na mo sa uban, if you walk in the Spirit. So, ang mga tao nga nagpuyo jud walking in spirit is the law of love ma-fulfill jud sa ilang heart. Amen. Mag-walk ka in spirit, magtingala ka, you will walk in love. Tama? Ma-fulfill jud ang law of love sa imong kasing-kasing. So, Galatians 5:16, if you walk in the Spirit, dili po nimo, if you walk by the Spirit, you will not carry out the desires of the flesh. Unsa man di ang mga desires sa ato ang flesh? Unsa man di ay ang desire sa imong unod? O, bisayon na to. Unsa man di ay desire sa imong unod? O, ang desire sa imong unod, unloving attitude towards others. Mo yung gusto sa imong lawas. Ang away. Unloving thoughts. Mo na yung mga desires sa imong flesh. Then, all actions from unloving motives are all the result of giving in from the desires of our flesh. Tanan ka ng mga selfishness na to, selfish ambitions, mo na yung mga gusto sa tong flesh. Sarili lang ni mo ba? Buhi lang. Mo na yung gusto sa flesh. Dili na, wala na kay pakialam sa uban. Gusto ra nimo imo ang sarili mapatuyangan. Kung unsay gusto sa imong flesh, gusto matulog, gusto lang di mo gawas, gusto lang kanang magsigig kaon. O ato ang istorya na niya, no? So mo na yung mga desires sa tong flesh. So Romans 7:18, kabalo mo nga tanang desire sa tong flesh wala ay good ana. Puro na, dautan, tanan, ang gusto sa tong lawas. Sige daw, apil na diyang uwag.
Apil na diya tanan-tanan nga di mayo. Diaryo, Romans 7:18 basahon na to. For I know nothing good, walay good di ay nga nagdwell sa atong unod. Bantayan ninyo na, walay good ang nagdwell sa atong unod in my flesh. Niyan na siya diya. For the willing is present in me, but doing is not good. Oh. So, kung fleshly ka, igo lang ka, willing mo do. Pero ang doing, wala. Oh. Ang action ba, wala. Oh. So, in other words, no, everything na mugikan sa flesh is unloving. Pero kung iput to death na to, pinaagi sa balang espiritu, kana nga flesh, again, take note if we put to death, kita mismo ang put to death, ana, dili ang Ginoo. Pero tabangan ka sa Holy Spirit, nakakaroy portion nga iput na nimo to death. Nasabtan ninyo? If we put to death, kana nga flesh, wala na nimo siya gitagad, wala na siya influensya sa imo, then we can walk in spirit. Anya? Sitaw gani. Okay. Ang flesh is different siya sa old mind. Nakuha ninyo? Ang flesh, nagsignify na siya, nagsignify ni siya sa tawag ani giants sa Kanaan. Ang old mind nato nagsignify ni siya sa mga Egyptian. Katong time nga nitabok ang mga Israelites sa Red Sea, kinsa may nipatay sa mga Egyptian? Si God. Tama? Ang old mind, ang nipatay na anak sa cross, si Christ. Tama? Ang old mind nato, that's why we are crucified with Christ. Nga na gani siya, no? Ang ato ang flesh, kinsa may nipatay? Sila Joshua. Nipatay nila ang mga giants dito sa Kinaan before sila naka-experience of promised land. Pero kinsay nitabang sa ila, dagko ba yung mga giants? Dagko ba atong kalaban sa ato ang flesh? Kinsa man? Si God. Same picture sa tuwa karon. Naa kay flesh, dili na nimo kaya patyon ikaw lang. Kailangan nimo power sa Holy Spirit para ma-overcome nimo imong pagkadalo, imong pagkauwagon, imong pagka-selfish, imong pagka-unloving towards other. Mo na yang gingon diha, now nga, mo to akong gingon sa inyo But if we through the Spirit put to death the flesh, kauban nimo ang Holy Spirit. Nako na to. Wala na nimo siya gitagad, tabangan ka sa Holy Spirit, kumuto ka rin mong uwag, kumuto ka rin imong pagkamanhig, tabangan ka na sa Holy Spirit. Then magkita nimo, you can walk now by the Spirit. Then, ang righteous requirement sa law, ma-fulfill sa tong kasing-kasing. Nasabtan ninyo, no? Mauna, ang dili mo welcome sa Holy Spirit, di yun mabago. Magsigi re kong ingon, aning mga kauban nato din nga napa sa bisyo. Pangayog tabang sa Holy Spirit. Pangayog tabang sa Holy Spirit. Nga naman, if we put to death the desire of the flesh together with the Spirit, if we put to death together with the Spirit ang desire sa itong flesh, makawalk ka sa Spirit, sa gusto sa Spirit sa imong kinabuhi, and magbunga ba yan na siya in the later part sa Galatians 5:22 sa bunga sa Spirit. Oh. Verse 17. Unsa may mahimo sa flesh? For the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh. For these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. So, iksoon, tanawon ninyo, magkaaway ang flesh o spirit.
away jud na sila. Dili jud mo uyon ang spirit sa gusto sa flesh. Mao na dili man na mo uyon ang spirit sa gusto sa imong flesh. Apil na di ang uwag, dili jud na mo uyon ang spirit sa gusto sa imong flesh. Tama? Mo man yang gingon diaw. The flesh sets its desire against the spirit. Nakaset na ang flesh nga kontra jud na siya sa spirito. And ang spirito kontra pod siya sa imong flesh. Oh. So, mao ni ang timailhan nga puno jud ka sa balaang spirito. Kabalo ba mo? Kabalo ba mo? Abi man gud nato kung puno ka sa balaang spirito, na bound lang ka sa experience ba nagkirigra ka kanang grabe kayo ang imuang tongues. Grabe kayo ang kwan, nagpirok-pirok imong mata. Tapos nahagba ka sa salog. Grabe jud kayo to. Ako nga asawa tungo na grabe kay na, grabe makulaps. Makulaps ako tigsaluan na niya diya sa kwan sa tubangan. Grabe ka kwan, no? Grabe ka grabe ang iyang experience. No? Actually, it's not about the experience, the thrilling experience. Kaya nga naman, ang demonyo maka-produce ba yan siya og healing, maka-speak in tongues ba yan po ng yawa, kay kung mag-cast out kog ka ng yawa usay, mag-tongues po siya. Pero kabalo ko sa iyang tongues nga dili ni tongues nga gikan sa Ginoo kay binuang-binuangan ko mag-tongues po. Sabi nimo kanang imong tongues usay, tongues na sa kwat sa nagani mi kauban tong una. No? Di ako mistorya. Mag-tongues mo rag yawa maning tongues mo rag kikik ba mo rag ngana ba ang iyang tongues. So ana ko so man makabalo jud ka ana kung so man nga tongues ni nakabalo mo dili kabalo mo tongues ang yawa. Nya abi ninyo ang imuang gitangs gikan nato sa Ginoo. Dili di ay pwede pud mo heal ang yawa ngano man. Ang yawa man ginikanan sa sala ay sa sakit. Pwede ra na sila magsabot-sabot sige tanggalasan ng panuhot ani para mutuo siya sa mananabtan mo ana man ang kwan. Mo ana man ang yawa. Nya ikaw pud nabinuangan po kasi yawa. Hala. Maayo lagi ito nga mananambal. Gihaplasan ko niya na wala sakit sa akong tiyan. Nahimo na nimong Ginoo ang kanang mananambal. Then nailad na ka. Kini Ginoo naman taniya mo nang yawa. Hatagan na nato ni cancer. Mo na naitabo sa akong teacher sa akong mama. Oh, sakit-sakit nang sa tiyan at to sa mananaptan, to sa kwan mananambal. Naayo. Pagkaayo nahimo na niyang Ginoo tong mananambal. Unsa gibutang sa iya siyawa? Cancer. Oh. Imbis nga magpasalamat sa Ginoo, mangayog tabang sa Ginoo, dito na noon nagsalig. So, ang yawa mo ilad. So, dili pasabot nga ang yawa mo kwan po na. Mangita po nagmilagro. Oh. He can speak in tongues, makahatag pog talent ang yawa. Oh. Makahatag pog ability. Di ba ka ng mga hold-upper, talented kayo na sila, 2 minutes lang makagawas nagbangko. Dili na mga kwan, dili na mga talented kayo, ang mga yawa, maayo kayo muhimo og kwan, muhimo og drugs. Oh. Nagtuo ka anak sa Ginoo, naghimo anang syabo. O talent man na, abilidad man na, gipangatag kay kinsa, ang yawa. So dili pa sabot nga talented ka, puno na ka sa balang spirito. Ang timailan, nga dili jud ni no trabaho sa spirit kanang imuang ginahimo is dili kanila tabangan. Ano timalan ninyo? Ang timailan nga ano lang. So ang yawa makamilagro, makatang, makatagog ability. Pero dili sila mutabang sa imuha nga ma-overcome ang imuang flesh. Muna'y trabaho sa yawa. Ang yawa muhatag og milagro. Ang yawa muhatag og kanang healing.
ang yawa mohatag og ability, ang yawa mohatag og speak in tongues pod, pero dili ka niya hatagan og abilidad nga i-overcome nimo ang flesh. Gusto ka niya nga ma-defeat permanente, dili ka niya hatagan og ability nga i-overcome ang flesh. Nga naman, best friend kayo ang iyawa sa flesh, while ang Holy Spirit public enemy number 1 na siya sa flesh. Nakuha nimo? Naba mo diya? Kalaban jud niya, kalaban jud sa Holy Spirit ang desire sa imong flesh. Muna nga ang flesh pod, kalaban po niya ang gusto sa Holy Spirit. And the Holy Spirit fight against the flesh, and they are in opposition with one another. So, dili nimo mahimo ang mga maka-please sa spirit, yung you are bound sa flesh. Same po na. No? So, tanawon ninyo, so if you are filled with the Holy Spirit, He will give us strength to fight our flesh with all of our hearts. Amen? So, if we do not experience this overcoming the flesh, pangayo ka karon og tabang sa balang spirito, mangayo kag baptism sa Holy Spirit and fire. Nasabtan na to. Kung wala kay abilidad karon nga mo-overcome sa imong flesh, pwede nga wala pa ka na karoon og baptism of the Holy Spirit and fire. Pangayoon na nimo. Holy Spirit, sabay-sabay lagi ko sa gusto sa akong unod. Nalang gamay nga mauwagan, uwag. Nay gamay lang nga gusto sa imong lawas. Mao bitaw na karon nga nag-long fast ta ngano man, so that you can walk by the Spirit, dili sa gusto sa imong unod. Makita ninyo ang uban. Mabantayan na ninyo kanang if you walk by the flesh, first day pa lang or 2 days pa lang sa imong fasting, mukaon na ka, ngano man, ang flesh ang nagadictate sa imo. How can you live in the Spirit kung gadictate sa imo isang imong lawas? Ang reason nganong nagapasting ka, so that you die to your flesh, makahelp na siya nga mamatay ka sa imong flesh, ang mamatay ka sa gusto sa imong unod, kay kontra man ka ang gusto sa imong unod sa gusto sa Holy Spirit. So asa man ka, dito ka sa gusto sa Holy Spirit. Unya di man yung kaka-resist, ala pag-fasting. Mao na ang purpose mag-fasting mo. Ngano man, init na kay kagulo. Oh, kusog na kay kamukaon. Kusog ka mag-masturbate. Kusog ka mag-porno. Kusog ka ma-addict sa games. Kusog ka magsugal. Kusog ka mamalikas. Dali ra ka ma-offend. Mao na yung mga gusto sa flesh. Oh, mangluod. O niya karon, kung dali ka mangluod, gusto man na sa imong lawas. Dili man na gusto sa balang spirito. So kung kana ang nagamanifest karon sa imo, hala magpasting ka. Amen. Kay abi man kun ninyo para lang sa mga kuan, sa mga sa mga core. Ang kuan gi-open ni tanan sa inyo pagpasting mo nami. Ngano man makatabang ni sa inyo para connected ka sa Holy of Holies. You walk according to the Spirit. Pastor, na ako'y ulcer. Pastor, mamatay siguro ka na. Wala man may nangamatay. Naaman ang Holy Spirit. Wa po namatay si Kristo. 100% human man po siya paghimo niya sa 40 days. Oh. O yan, Pastor, okay ra ba mag-Daniel's Pasko? Okay ra yun kayo as long as gi-crucify ng gusto sa imuang flesh nga magsige karne. Oh. Sige, makakarne ito muna. O di magpasting ka karon. At least, karne na. Oh. Sunod na sad, crucify na po nimo ang gusto sa imong flesh. Magsige ka og gadget. Oh. At least 21 days karon, wala ka kakaon. Karon, pero 21 days po kaga-Facebook. At sa sunod na sad, pag human aning kaon, 21 days na po ka din mag-Facebook. Oh. Mag-messenger ka. Mag-social media, ayaw sa. Ana ba, nakay pagkahimuon. O niya karon ko dili nimo mahimo. Dili man jud na nimo mahimo. Mga ikagtabang sa Holy Spirit. Nga na pag-crucify sa tong flesh. Amen? Naba mo diya?
So, if we do not experience this overcoming the flesh, let us seek God for baptism of the Holy Spirit and fire. Bantayan na ninyo Kung grabe kayo inyong struggle, grabe inyong struggle sa inyong lawas, mangayo ka og baptism sa Holy Spirit. Holy Spirit, humuli ko humuli ko sa imong presensya. Baptize me, Lord. Di na ako kaya ni. Oh. Kay mura na mo, ikamatay na ba, nga dili ka kakaon. May experience na mo na. Ay, lami na lagi kaon. Ano, samot na makakita mo, ana, sa social media, grabe kay kaon. Ang uban po, di jud kapugo, mukuhit jud. Nagamay, mugimog yapon, mukuhit yapon. Ako, ginakrusipan ako, bless. Lutuan ako, lami akong anak. Kung na may bisita din sa balay, sige ako luto. Para rajud kwan, kanang tawagan na, wala siya power sa kuha ba, ang gusto sa akong flesh. Makita ninyo, once makrusipay nimo ang flesh, apil na di ang uwag. Oh. Kaya gani, nimo pugnan, ang gusto sa imo ang tiyan, ako sa may sunod sa imo ang tiyan, ang imong puson, o kung ganahan ka manguwag, patuyang sa imong puson, di, ikaw na, sunod na siya. Amen? So once nga nabaptize ka sa Holy Spirit and fire, di ba ang fire mo purify sa kahugaw? Kana ang pangayon mo sa Holy Spirit. Ikaw mismo karon diya sa imong sa imong kwarto. Pag umana to pangayoy, Holy Spirit, baptize me sa imong Holy Spirit and fire. Kay mura lagi, sige pa ko kapildi. Dali ra ko sa puton sa kumbana. Dali ra ko sa puton sa akong asawa. Wa ko'y pasensya, Lord, sa uban. Puno ako, baptize me, Lord, baptize me. Ano nimo? Naba mo diya? So, it is not enough nga nara kay anointing sa mga gift of the Spirit. Pwede ka na ay gift of healing, na kay gift of teaching. It's not enough, lahi na. Kay ang gift nga gihatag sa imo ang anointing nga gihatag sa imo gamito na nimo to serve. Pero ang baptism sa Holy Spirit sa imo and fire, ihatag sa imo parang karakter ni Lord ang mo gawas. Kay daghan kaayo gifted, pero walay karakter. Sama to nga mo ang pastor tunguna. Grabe man po siya ka-gifted. Ang problema, walay karakter. Ano man, wala niya na-overcome ang uwag, na fall siya sexual immorality, grabe ang iyang ginapangimo. Ano man, wala ni na-acknowledge ang baptism of the Holy Spirit and fire sa iyang kasing-kasing na mo overcome sa flesh. Ang Holy Spirit ka na sa iya, igihatagan siya og gift para iserve niya sa tao. Dili sa iyang kaugalingon. Mauto'y kulang. So dili pwede nga kutob lang ka sa gift of the Holy Spirit. Amen? Dapat na ang fire sa imo sa Holy Spirit nga mo consume o mo purify sa imo, mo tabang sa imo nga mawala na power ang flesh nimo sa imong kinabuhi. Amen? Naba mo diya? Kaya ang uban nabisig pa nga yung gift. Lord, atagi gift of healing. O niya ang gift nga mausab imong batasan, mayo lagi ka mo heal diya. Mayo lagi ka mo deliverance diya. Nya ngilad kay kag batasan sa imong bana o sa imong asawa. Asa man ka karon? No, so kailangan both na ana. I-acknowledge niyo ang fire sa Holy Spirit para i-consume ta. Amen? Naba mo diya? That's why ang Holy Spirit is very clear. He fight against the flesh. Patyon yun niya ang gusto sa imo ang flesh. Kung willing ka. Pero kung dili ka willing, wala po siya mahimo. Magpaabot siya kung willing ka. Mao gani giyang sa Bible, offer your body as a living sacrifice. Tanan sa imong flesh. I-offer nimo sa Ginoo. Pleasing na siya ngano man. I-acknowledge nimo nga tabangan nimo siya. Ngano ang uban ba? Naka-overcome na sa uwag. Ngano ang uban ba? Naka-overcome na sa drugs. Ikaw wala pa. Wa nimo gi-acknowledge ang Holy Spirit.
Pag-ampo karon ug pangayo diha og tabang sa Ginoo. Holy Spirit, baptize me and fill me with your fire. Consume me with your fire. Anaw nimo para ma-purify ka. And you can walk now in spirit. Amen? Verse 18. But you are now led by the Spirit. You are not under the law. Oh. So may pasabot ani. It means na you are now fighting. Once man good nga led ka sa Spirit, you are now fighting. Kaaway na nimo ang gusto sa imong lawas. Nakuha na to. Kay dili majud nato na ani no. We cannot overcome the lust of our flesh, or the law have the power to overcome our flesh. We need the power of the Holy Spirit to overcome it. Unsa yang gingon ibalik daw dito? Verse 18, yang ganda. You are now led by the Spirit. Oh. Bantayan ninyo ni nga word, led. Oh. You are led by the Spirit. Unsa man ning led nga word? Ang led nga word is mura ni siya og general. Ang Holy Spirit daw mura siya og general sa ato ang kinabuhi. Nga siya ang mo-lead sa mga sundalo nga mo go to battle sa kaaway. Tama? Mao ni pasabot aning led by the Spirit. Nga kung nanang Holy Spirit sa imuha, gi-acknowledge nimo, always daw kaniya i-lead nga kaaway nimo ang imong flesh. Dili ka magpatuyang ha. Oh, for example, gusto sa imuhang lawas, di ko mag-forgive. Nya gusto sa imong lawas, mulayas ka. Ang Holy Spirit magsige nag-oppose, mag-forgive ka. Ayaw gawa. Mo na gusto sa Holy Spirit. So ang Holy Spirit mura ni siya general. Kaaway niya permanente ang imuhang flesh. Siya ang mag-lead sa imuha against the lust of your flesh. So ang led sa Holy Spirit, mo lead lang siya, mo battle against the flesh, dealing sa other believer. Bantayan na ninyo. Akong balikon. Ang balang spirito, siya ang mulid sa imuha, nga kaaway nimo ang imuha lang flesh. Dili nimo kaaway ang mga kauban sa simbahan. Kay ang yawa mag-lead sa imuha nga awayon nimo ang mga kauban sa simbahan, imuang bana, imuang asawa, imuang mga anak, imuang silingan. Mo na trabaho sa yawa ang muaway. Pero ang Holy Spirit, flesh lang ang imuang kaaway, dili imuang kauban sa simbahan. So kung palaway kay kakaron, kabalo na ka unsay galid sa imuha. Naaba mo diya. Isip-isip daw ni Ronbay. Ngano palaway man ko sa akong mga kauban simbahan? Ngano palaway man ko sa akong bana, sa akong asawa? Kay ang Holy Spirit di ay, dili siya muled sa imuha to oppose or to battle your brethren. Unya gasimba ka. Perfect ka sa morning dibo. Pero ngano man gago against ka or ga-oppose ka sa imong mga brethren. Check your heart. Atong i-check atong kasing-kasing karon kay dili man kaha nimo lead ang Holy Spirit to battle against other believer. Ang flesh raman di atong kaaway. Amen. Ang Holy Spirit will not lead you to backbite, hate other believers. If you allow the Holy Spirit to lead you, you do not need external law that do not kill your neighbor. You do not need the law because you're obeying the Holy Spirit inside
so that not your hate your brothers. Tama? Na-fulfill naman gud ang law sa imuang kasing-kasing. So kung nag-obey ka sa Holy Spirit, you're walking in the Spirit, dili na nimo kailangan og 10 commandments nga dili mo patay nganuman ang Holy Spirit mag-lead man sa imuha para i-love nimo imong brother. So no need na sa law nga imo ang tumanon nganuman na naman sa sulod nimo mo kaniyang gingon sa Bible nga I will write my laws upon your heart. Ang Holy Spirit nihatag na siya og love sa imuha, siya ang ni-pour out sa imuha, sa imong kasing-kasing. So dili ka makapatay nganuman na-fulfill naman nimo ang law inside. Amen? Same po na sa last. Dili na nimo kailangan tumanon pa katong gingon sa Bible nga thou shall not covet thy neighbor's wife. Ayaw kag commit og adultery nganuman ang Holy Spirit nihatag na mag-purity sa imong kasing-kasing nga dili ka maghuna-una og dautan sa imong isikatawo ay sa imong opposite sex. So you don't need the law now na fulfill na ang law sa imong kasing-kasing. Sabta na to. So, unsa daw ning mga evident sa gawas? O, sige daw, tanawon na to, be. Ang mga evident sa gawas, pa-open ko sa Bible ni mo sa Bisaya. Saan na to ni? Now, the deeds of the flesh. Galatians 5 verse 19. Okay? Wait lang ha. Okay, para makuha na to. Sige daw. Bisaya na yun. Okay. Kaya na to. Now the deeds of the flesh, niya na siya diya, are evident, which are, niya na siya diya, ang tao lamang nga nagsunod sa ilang tawhanon nga kinaya, mailagay yung kini, pilaging binuhatan. Nakighilawas sila, gawas sa kaminyon. Klaro? Okay? Hugaw, ug malaway ang ilang binuhatan. O, hugaw man yun. Ang flesh, ang gusto yun sa to ang flesh, hugaw. Tama? Malaway ang mga binuhatan. Wa yun good. Wa yun good ang atong lawas. Sama akong i-share kaganiya. Sa pa? Malaway ang binuhatan. Nagigilawas, gawas kaminyon. Hugaw, ug malaway ang ilang binuhatan. So kung tanawon ninyo, mao daw ni hugaw ang binuhatan. Kung hugaw ang inong binuhatan karon, fleshly pa ka, wala pa ka nag-walk sa spirit. Amen? You are living in the flesh, nagpuyo pa kasi mong unod, ginapatuyangan pa nimo imong unod, wala pa ka gatuman sa pagbuot sa balang spirito sa imong kinabuhi. Hugaw man ka, hugaw imong unang-una, hugaw imong binuhatan, makigilawas pa ka gawa sa kaminyon, hugaw po di mong unang-una towards opposite sex, fleshly pa ka, ana. So, again, na-share naman ako sa inyo nga ang flesh, different yun siya sa old mind nato ha. O ganiyang gingon sa Romans 6:6, no nga, ang old self nato was crucified with Him. Ang old mind nato, na-crucify na kang Kristo. Ang flesh nato is different. Unod ni, kauban ni mo ni, hantod mamatay ka. Putod dito sa simenteryo, kauban ni mo ni, ang flesh nato. Kuha na to. Pero ang imo ang mind, kauban na nimo eternally. Sabta ninyo, patay mo atong namatay, nga rich man, ang iyang mind, nakauna-una pa sa iyang mga taod, kauban din ni sa yuta. Ang akong mga igsoon dito sa yuta, nagabinuang, sa atong pa, kauban ni imong mind, kailangan na ma-renew imong mind. Mamatay dapat imong mind together with Christ sa cross. Pero kining flesh, temporary ran eh. Mawala ran eh, dito na sa simenteryo. Okay? Pero baghatagan kag bagong lawas, mo na nga mali, mahimo na kang liwat sa Ginoo kay wala namang kay flesh nga always gusto maghimog dautan. So maski nakakaron diri buhi pa kay ka, ang lawas nimo permanente, gusto yun na magpakasasala. Pero na kay power karon sa Holy Spirit kauban nimo nga makrucify ang imong flesh. Mawala ang mga desires sa imong flesh ba. Pero dili pasabot nga totally limpyo na ka. Mao na habang buhi pa ka, naadjud kay struggle. Usay
murag mo tukar imong uwag, tapos imuha na po di overcome, Holy Spirit tabang ikuani. Nga naman, mugimaw-gimaw ra na sa imuha. So walay pastor nga perfect. Walay pari nga perfect. Walay pope nga perfect. Naagani ning flesh always gusto mo sin. Naba mo diya? Maski unsa pa na niya kalimpyo mo storya mo siya, naadjud na flesh nga gusto permi ka pakasasadon. Kaso lang, ang power kay sa tuwa, ang mind nimo nga suguonon sa sin para suguon na imong lawas, patay naman. I have been crucified with Christ. Tama? Tapos karon, gibubuan ka sa Holy Spirit karon, parang imong unod makalaban jud ni mong tarong, mawala ang power sa imong lawas ba. So karon, magkaroon na jud ka og liwat, og batasan, og lawas sa Ginoo kung patay na ka. Kambyuan man ka og bagong lawas. So karon, padayon ta, asa na ta? 51. Dito as pa man. Sige. Okay. Tuwa na lang ning i-continue ugma. No? So, sige, continue na lang nato ni ugma. Heavenly Father, salamat kaayo Lord sa imuhang pulong today. Thank you. Help us, Father, nga ma-crucify yun namo ni. Pinagi sa imong balaang spiritu. Ma-put to death namo, Father, ang desire sa mong flesh. Nga wala na influence ang flesh sa mo. Pinagi sa imong tabang, Holy Spirit. Salamat kay sa imong gahom. Salamat sa imong fire. Nga gatabang sa mo, nga dili na mo gimaw ang gusto sa mo ang lawas, Ginoo. And ma-align mi sa gusto sa imong spirit. Salamat kayo, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen.